Dalawang tauhan ng isang money changer na kagagaling lang sa bangko ang tinangkang hold upin sa Maynila. Pinagbabaril ang kanilang sasakyan pero nakaligtas ang dalawa dahil bulletproof ang kanilang sasakyan. Si Susan Enriquez, naka-alerto 24. Siyam na basyo ng bala ang naiwan sa kantong ito ng UN at Del Pilar Street sa Malate, Manila. Ito'y matapos paulan na ng bala ang sasakyang ito naggaling sa isang bangko. Kwento ng driver, pinaputukan sila ng 8 lalaking lula ng 4 na motorsiklo. Kaya nagpasya siyang patakbuhin ang sasakyan. Interesado po kami makatakas at kung paano kung ilalayo yung mga kasama ko doon sa mga hold-uppers. Laki pasalamat ng messenger na si Romy Aceveda dahil bulletproof ang dala nilang sasakyan. Kung nagkataon daw, malamang na hindi sila nakaligtas. Basyo ng M16 at 9mm pistol ang nakita sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Siguro po, tsaka hindi na rin po siguro kami makakakuha doon. Pinakuha ko nando kasi ayon sa pulisya, posibleng inside job o di kaya naman ay minanmanan ang mga nagpunta sa bangko. At sa pag-aakalang may dalang pera ang mga ito, kaya sila tinangkang hold upin. going to their office na, stop yan, naghinto dito, pabalik na, stop yung kanto na yan, huminto dito yung safari, nakita na lang ng driver na pinagbabaril sila. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng MPD kung inside job ba ang insidente. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng kampo ni Lauro Vizconde kaugnay sa pag-absuelto sa grupo ni Hubert Webb sa Vizconde Massacre. Wala raw kasing basihan ang motion for reconsideration na ito. Ibinasura rin ng kataas-taasang hukuman ang motion na inihain ni na dating Vice President Tuffisto Ginggona at Volunteers Against Crime and Corruption President Dante Jimenez kaugnay sa naturang kaso. Ayon pa sa Korte Suprema, maaaring makasuhan si Jimenez dahil sa mga binitiwan niyang salita laban sa korte. Ang payo ng korte sa kampo ni Vizconde, magpakita ng ebidensya kaugnay sa sinasabi nilang gapangan sa Korte Suprema. Kapag nagawa nila ito ay aaksyonan daw agad ng kataas-taasang hukuman. In a vote of 7-4-4, the court has denied the motion for reconsideration of Mr. Vizconde for lack of merit. In the same case, Mr. Vizconde and Attorney Topacio are directed to submit proof of the truth of the statements they uttered within 10 days from notice. Paglipad ni Captain Barbel, balik tambalan din sina Richard Gutierrez at Rian Ramos. At sa pagbabalik tanaw ng dalawa sa una nilang team-up, meron silang inamin. Kung ano yan, alamin sa chika ni Lars Santiago. Bumagay kay Richard Gutierrez ang kanyang pagpayat. Sinadya niya raw ito bilang paghahanda sa Captain Barbel dahil alam niyang isa ito sa pinakamalaking project ng GMA para sa 2011. I had to do my part and recreate myself a little bit. So, yun, medyo napasabak sa training at maraming martial arts. So, yun, paghahanda na rin for Captain Barbel. First taping day ng Captain Barbel kahapon at unang kinuna ng eksena ni Richard kasama si Rian Ramos. Hindi na iwasan ni Chard at Rian na magbalik tanaw sa unang Captain Barbel na pinagtambalan din nila. Dati naaalala ko na tuwing tinitignan niya pa lang ako, naiilang ako sa kanya. Tapos ngayon, komportable na ako na, in fact, siya yung preferred leading man ko. I can say na nag-grow din yung friendship namin ni Rian and I think si Rian din nag-mature as an actress. May isang bagay na ngayon lang inamin ni Richard at Rian, ang crush nila noon sa isa't isa. Sino namang hindi? Nung nakita natin yung commercial niya before, di ba? Na talagang, wow, sino yan? Alam niya yun. Kasi before, yung mga friends ko sa school, may parang maliit ako na barkada na puro girls na kami-kami yung mga may gusto sa isang guy. And then, may malaking picture siya dun sa Alabang. So, nasa mall kami, tinitignan namin. Gwapo niya, no? Gwapo. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings.
pagbabalik ng Chika Minute, Rochelle Pangilinan, inspirado raw sa kanyang lalong pagpapaseksi. Bakit kaya? Yan mamaya. Susunod! Lalaki sa Egypt, sinilaban ang sarili bilang protesta. Exclusive, lalaki, huling-huli sa kamera habang nagnanakaw ng laptop. At kasunod ng Kabikulan at Kabisayan, Palawan naman ang binabaha ngayon. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.